Sapat na ba ang 50,000 pesos na credit card limit para sa sustento ng kanyang anak? Kapag ba celebrity ang ama, celebrity level din ang sustento? At kapag umabot na sa 4 na buwan na hindi nakapagpadala para sa kanyang anak, pwede na ba itong maging kaso sa korte? Mainit ngayon sa social media ang issue ni Ellen Adarna at Derek Ramsey tungkol sa umano'y sustento para sa kanilang anak. May alegasyon ng 50,000 credit card limit, 4 na buwan na walang support, issue sa pagpapasahod ng yaya, at ang kontrobersyal na no sustento, no see policy. Pero ang tanong, sa ilalim ng batas dito sa Pilipinas, kulang ba talaga ang sustento? At kailan ba nagiging violation ang hindi pagbibigay ng suporta? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. And if you want to know more about our topic today, please continue watching. Disclaimer po muna, ang mga pag-uusapan natin ngayon ay base lamang sa mga social media post at mga public disclosures. Mula sa mga public posts, may ibinigay umanong credit card with 50,000 limit for child expenses. Mayroon ding alegasyon na ilang buwan ding hindi umano nakapagbigay ng suporta si Derek Ramsey. May issue kung sino ang nagbabayad sa kanilang mga yaya. At may statement din na 55% lang daw ng child's needs ang covered. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga isyong ito, ay nananatiling relatively reserved ang kampo ni Derek Ramsey na sinasabing siya ay isang tunay na provider. Legally speaking, mahalagang tandaan na hindi porket mayroong disagreements ang mga magulang ng bata ay mayroon na kaagad na violations under the law. Ang tanong lagi sa batas, may obligasyon ba talaga? At natupad ba ang mga obligasyong ito according to the standard of the law? At dito papasok ang Family Code of the Philippines, the law on support. Ang governing law dito ay ang Family Code of the Philippines. What is support? Ang support o sustento ay sumasaklaw sa sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education. Kasama dito ang tuition, projects, school needs. Kasama na rin ang transportation. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta allowance. Who are obliged to give support? Obligado ang parents and their legitimate children, parents and illegitimate children. Ibig sabihin, kahit hindi kasal ang mga magulang, ay mayroon silang obligasyon para sa kanilang mga anak. Rule of proportionality under the Family Code. Ito ay isang napakahalagang prinsipyo sa batas. Ang support ay proportionate to the resources of the giver and to the needs of the recipient. Ibig sabihin, hindi fixed ang amount, hindi pare-pareho ang standard. Kung ang ama ay may mataas na income, mataas din ang expected support. Kung modest ang income, modest din ang support. Hindi pwedeng sabihin, 1,000 pesos lang ang kaya, o di kaya 10,000 pesos lang ang kaya ng iba. Ang standard ay ano ba ang kakayahan mo at ano naman ang pangangailangan ng bata. Ayon sa batas, support includes everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation. So kung ang bata ay nasanay sa isang certain kind of lifestyle or standard of living, ito po ay hindi basta-bastang ibinababa, lalo na kung capable naman ang kanyang ama. Pero tandaan,
hindi rin obligasyon ng magulang na pondohan ang lifestyle preference ng ex-partner. Ang focus po ng batas ay ang kapakanan ng bata. Let's talk about responsibility of Derek Ramsey as a father. Bilang isang ama, si Derek ay may joint parental obligation. Hindi ito charity, hindi rin ito pabor, at lalong hindi kung kailan gusto ibigay ng ama ang kanyang suporta para sa kanyang anak. It is a legal duty. Pero mahalagang tandaan rin, of course, obligado rin ang ina. Ang support ay shared responsibility. Kung may dispute sa amount, ang tamang remedy ay of course hindi social media, kundi korte or magkaroon ng maayos na agreement sa bawat partido. Pwede mag-file ng petition for support, pwede rin humingi ng support pendente lite habang ongoing ang kaso. Talaga namang hindi maganda ang epekto kung walang sapat na suporta para sa anak. Kapag inadequate ang support, it could result into financial instability, emotional stress para sa bata, at legal escalation. At lagi po nating tatandaan, sa sitwasyong ito, ang pinakakawawa at apektado ay ang bata. Maaaring hindi siya kasali mismo sa away ng kanyang mga magulang, pero siya ang nagdurusa. Ano-ano ba ang mga posibleng kaso o kahihinatnan kung walang binibigay na child support? Civil case for support under the family code, pwedeng i-compel ng korte ang magulang na hindi nagbibigay ng sapat na suporta. Support pendente lite, temporary court-ordered support habang pending ang kaso. Pwede rin ang VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Ito ay tinatawag na economic abuse. Under Republic Act 9262, ang deliberate withholding of financial support may constitute economic abuse. Pwedeng makulong at merong multa. Child Abuse Law. Under Presidential Decree Number 603, neglect is punishable. Pero mahalagang tandaan, bago umusad ang mga kasong ito, kailangan mayroon kang sapat at malakas na ebidensya. Hindi sapat kung puro mga aligasyon lamang. Sa mga magulang po na nanunood ngayon, ang sustento ay hindi leverage. Hindi ito bargaining chip. At lalong hindi ito emotional weapon. Kapag ginagamit ninyo ang bata bilang panakot o pambawi, ang bata ang nasisira. Ang korte ay hindi titingin kung sino ang mas galit. Tinitingnan ng korte, ano ba talaga ang best interest of the child. Sa kaso ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna, umaasa po tayo na sana ay magkaayos sila, magkaroon sila ng internal arrangement at maplansya nila ang kanilang sitwasyon privately. Mas maganda ang structured agreement, clear accounting, transparent communication, at harmonious co-parenting. Sapagkat walang bata ang gustong maging headline ng mga balita. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang 50,000 pesos? Dapat ba nakabase sa income bracket ng celebrity ang binibigay na suporta? Tama ba ang no sustento, no see policy? O dapat ay akyat na lamang nila ang kanilang kinakaharap sa korte? Gusto ko rin pong malaman ang inyong mga saloobin patungkol dito. Ang pamilya ang unang institusyon ng isang bata. Bago pa niya makilala ang mundo, sa loob muna ng tahanan hinuhubog ang kanyang paniniwala, kumpiyansa at pagkatao. Hindi man ito perpekto, dapat itong maging ligtas.
Isang lugar kung saan may yakap, may pakikinig at may proteksyon. Dahil sa murang edad, bawat kilos at salita ng kanyang mga magulang ay nagiging pundasyon ng pagkatao ng isang anak. Ang childhood trauma ay hindi basta-basta nawawala. Hindi ito parang sugat na kusang naghihilom sa paglipas ng panahon. Madalas, bitbit ito hanggang adulthood, sa paraan ng pag-ibig, sa paraan ng pagtitiwala, sa paraan ng pagharap sa sarili. Ang batang hindi narinig, lumalaking may takot magsalita. Ang batang hindi secured, lumalaking laging naghahanap ng assurance. At minsan, hindi natin namamalayan ang sugat na hindi naghilom, siya ring nagdidikta ng mga desisyon natin sa hinaharap. Hindi nababayaran ng malaking sustento ang emotional security. Hindi napapalitan ng pera ang presensya, guidance at consistent na pagmamahal ng isang magulang. Ngunit sa kabilang banda, ang kawalan ng sustento, lalo na kung ito'y obligasyon, ay nag-iiwan din ng sugat. Sapagkat ang sustento ay hindi lamang pera. Simbolo ito ng pananagutan, ng pagkilala at ng pagtanggap ng responsibilidad bilang isang magulang. Kaya responsibilidad natin na huwag ipasa ang galit, pride at unresolved issues sa susunod na henerasyon. Ang mga anak ay hindi dapat maging collateral damage ng alitan ng matatanda. Kung gusto nating mabuo ang isang mas matatag na lipunan, magsimula tayo sa loob ng tahanan. Ayusin natin ang mga sarili nating sugat para hindi ito ang maging mana ng ating mga anak. Dahil ang tunay na legacy ng isang magulang ay hindi kayamanan, kundi ang seguridad, dignidad at pagmamahal na iniwan niya sa puso ng kanyang anak. At yan lang po muna for today's episode. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please click like, subscribe to my YouTube channel, and hit that notification bell. By the way, meron din po ako mga travel videos at saka iba pang mga vlog. Sana po magkaroon din po kayo ng panahon na panoorin sila. Muli, this is Attorney Frank, your lawyer on the go. See you on the next one. God bless you all.